sa kontinente ng Xinjiang at may malaking kapangyarihan na maitaguyod ang mga immortals, at sa isang immortals ang nagsabi ng isang bagay nang siya ay magtagumpay. Magandang araw sa inyong lahat, ako si Garbage Ash. Natuklasan ko ang isang kakaibang bersyon ng Immortal Cultivation. At ilang minutong gawain lang, gawin ang ginagawa ko, at tiyak na mahuhulog ka sa pag-ibig sa Immortal Cultivation. Kaya naman nagsimula noon, ang kontinente ng Xinjiang ay biglang nagsimula ng isang henerasyon ng malaking Immortal Cultivation. At may napansin ang mga tao sa kalangitan sa mga nakita at napasabi ito, ng mga may nag-breakthrough na namang nagtagumpay. Ang kulay na iyon ay nangangahulugang may isa na namang nakatawid sa realm ng Great Martial Master. At tila may isang taong nakaupo na hindi interesado sa nangyayari. At ito pala ang ating bida na si Yifeng, isang naglalakbay na nakaupo kanina hindi interesado. At bumalik muna tayo sa kanyang nakaraan na nagsimula ang lahat 5 taon na ang nakakaraan. Naglaro ako ng Immortal Cultivation Simulator ng 80 oras ng sunod-sunod at nakamit ang maikli ang tagumpay sa paglalakbay, kaya lang may hindi inaasahan ang nangyayari. At biglang siyang namatay nang hindi natin alam at napasabi siya na ito ba ang mundong pinauusbong ng Immortal Cultivation. At nahulog ang cellphone niya sa kanyang ulo kaya napasabi siya na kahit tamad pogi naman pero walang jowa kaya nagjajakol na lang pag walang tao, at sabi niya na parang isang panaginip lamang, at may napansin ako na sila ni Saitama nakasakay sa lumilipad na espada, at si Vegeta na lumilipad at ang isa naman parang si Happy. At makikita nga natin si Yifeng na nahihirapan na huminga, sa kadahilanan siya ay sinasakal na pala ng isang parang taong butiki at parang genie, at sinabi nito na napakaswerte mong bata ka, at hey, magandang makilala ka. Ako ang tagapagligtas na inaasahan ng bawat naglalakbay, at makikita nga natin si Yifeng na parang aso ligaw, at tila masusuka na. At nasusuka na nga lang si Yifeng sa mga pinagsasabi nito, at sabi ng tinatawag ng kanyang sarili na si Golden Finger, na iniinsulto mo ba ako? Pakinggan mo bata, ang susunod dito, at makakamtan mo ang isang sistema ng martial art na walang kapantay sa buong mundo. At binigyan nga siya ng kapangyarihan ng mga kapangyarihan katulad sa mga Diyos na tinatawag na sining ng boxing. Eskrima. Paraan ng rod. Teknik ng espada. Teknik ng palad. Paraan ng pagbuo. Paraan ng pagsusulat, at makikita nga natin siya na parang nagsusuper scientifying, at napasabi na ang sarap sa pakiramdam na ang gun ng katawan ko na kaya kong gawin ang lahat ng gusto ko. At nag-i-imagine na siya ng kahit ano na mag-meditate, at pinagbogbog niya ang mga tao at hindi mawawala ang pangarap ng mga lalaki ang maraming ng babae na magaganda at sexy diva boys, at sinabi ng butiking genie na sa maikli, tutulungan kita na paunlarin ang lahat ng iyong martial skills sa pinakamataas na antas alternasyon. Mayroon ding 600 square meter na gym para sa martial arts upang magsimula ka sa laro. At napasabi si Yifeng na e-excite na ako. Handa na akong simulan ang aking paglalakbay sa Immortal Cultivation. At nagulat naman ang butiking genie sa mga pinagsasabi niya at sabi nito na Cultivate. Immortal. Ano iyon? Dapat kailangan may spiritual root ka muna bago mangyayari ang pinagsasabi mo kanina. At nagulat si Yifeng na ano spiritual root at tila siya ay nanigas, at sabi ng butiking genie na ito ay hindi ang aking responsibilidad. May mga tao na naglakbay at naghihintay sa aking kaligtasan. At biglang nagpaalam ito kay Yifeng at nawala ito parang nothing happened, at nagulat na naman si Yifeng at naninigas na parang bato. At wala na nga si Yifeng nasabi. At pamanta si Yifeng sa sentro para sa pagsusuri ng spiritual root sa Jiangping, at tila may makikita tayo na may pinindot siyang magic stone para sukatin ang kanyang spiritual root, at kaya nung nagawa nga niya na ang lahat ng kailangan para malaman, at lumabas na ang resulta,
ito ay walang spiritual roots kahit isang kakaiting na lumabas man lang sana, kaya napasabi si Yifeng na nakakapautang ina, na nga lang si Yifeng sa nalaman niya. At napasabi ang taga-suri na nabigla sa kanyang nakita na sabi niya na ano ba ito? Lahat may spiritual roots at hindi ko pa nakikita ang sino man na walang spiritual roots. Diyos ko! Kapatid, tao ka ba? At habang tumayo si Yifeng na makikita nga natin na didesmaya siya sa nangyari kaya napasabi na lang siya na waring sa aking buhay, maaari lamang akong magtayo ng tindahan, magbenta ng mga libro, mag-recruit ng mga miyembro, at iba pa, at habang nakatingin sa kanyang piggy bank sabi niya na kundi, hindi ako makakatagal sa mundong ito. Kaya napasabi na rin ako na napakamalas mo naman Parshis. At pagkatapos nga ay makikita nga natin ang isang batang cute na nagliliwanag ang mga mata niya na may tinitingnan kaso nga lang siya ay hinayla bigla ng kanyang kapatid, at nasabi nitong mga libro, at sabi naman ng bata na hindi ako interesado. Ate, bilhin mo ito para sa akin. At sinigawan niya ito, at sabi nito na Loli, Loli pala ang pangalan ng batang cute at sabi nito na pareho tayong immortal cultivators, ano ang silbi ng pagbili ng pangkaraniwang larawan ng tao. At sumigaw si Loli ng gusto kong bumili at makikita nga natin na bigla siyang lumaki na katulad kay Bisky, Besky is that you? At makikita nga natin na si Yifeng ay nagulat sa kanyang nakita dahil nandito si Bisky sa ating recap ay Loli pala, at makikita nga natin na bumili na lang ang ate ni Loli para matapos na, at habang si Loli naman ay tinitingnan ang kanyang nabiling libro. At makikita nga natin na paalis na ang dalawang magkapatid, at sabi ng kanyang ate na nakukutinto ka na ba, at sabi naman ni Loli na oo naman ate, at habang si Yifeng naman ay sinigawan niya ang dalawa na sa susunod, pigilan mo ang iyong sarili sa harap ng isang mortal, ang iyong anyo. Pumunta ka rito. Ang aking libro ay 10 ginto bawat isa. Mga walang kwentang cultivator. Huwag na huwag kang magpakita sa harap ko ulit o sisibogan ko ang iyong puwet. Mukhang mali ka nang sinabihan Yifeng baka ikaw masisibogan ng puwet. Kaya nung nakaalis na ang dalawa sa Jiangping City, at makikita nga natin si Loli na ang saya na nabili niya ang libro ni Master Jiraiya na alamat. Sabi ni Loli na ate, ang libro na ito ay tunay na maganda hindi ko pa ito nakita noon. Panoorin natin ito ng sabay. At kinuha nga ng ate ni Loli ang kanyang libro at sabi nito na sige, tingnan natin kaya nung nakita niya ang libro napasabi ito na, ano ba ito? Kaya nung nabasa niya na ito ay nagliliwanag ng nakita niya ito, at napasabi siya na ang nararamdaman ko sa sandaling iyon, maaari lamang madama ng mga cultivator. At parang lungkot na iniwan ng galaxy. Parang napapaligiran ng kasayahan sa isang pista carnival. At ano itong labis na nagtatangkang punan ang mga kakulangan ko, ito ay nagpapakita sa akin. Ito'y dalisay na sining ng martial arts. At makikita nga natin siya na nasisire na ang kanyang damit. Napagtanto niya na dapat hindi niya nabinasa ang libro ni Master Jiraiya na alamat kasi sa tingin ko iba ang nakalagay na teknik, na makikita nga natin ang ate ni Loli na tila nasasarapan siya sa kanyang nabasa, inimbinto ko lang yun kaya wag kayong malito. Sa nakita niya ang libro at maaari bang ang nagbebenta ng libro kanina ay isang world-class expert. Ito ay dapat ipaalam agad kay Master. At nailipat nga tayo sa may humahabol sa halimaw, at makikita nga natin ang isang taong matanda sa likod na humahabol sa halimaw na umaatake para patayin ang halimaw, at nahabol nga niya ito at pinutulan niya ito ng ulo agad at ito ay namatay. At may narinig ang matanda na sinasabihan siya na, Lu Qingshan pala ang pangalan ng matanda kaya tatawagan na natin siya sa pangalan niya, at sabi ng nagsisilita na pinatay ko ang halimaw na ito, at salamat sa iyong paghihirap sa Castle Peak Gate, kaya't nakatuntong ako ng hindi nagkakagulo. At napasabi si Lu Qingshan na ikaw putang ina ka na ang dami mong sinasabi na wala ka naman ambag sa pagpatay sa halimaw,
at naghanda na ang si Lu Qingshan, na umatake, at sabi niya na ang Castle Peak Gate namin ay naghanap sa demonyong ito ng buwan, at marami ang nag-ambag ng kanyang buhay, at narito ka upang kunin ang handa ng produkto. Saan ang iyong mga etika sa martial art? At ang pangalan pala nito ay si Ning Xuanwo, ang ninuno ng Xuanwo sect, na ang lakas ay nasa breakthrough sa Wuling realm. At habang nagpapalabas ng espiritual sa kanyang kamay, at napasabi si Lu Qingshan na hindi maganda. Ang spiritual power na kanyang kinuha, nakatawid na sa realm ng Martial King. Na makikita nga natin siya na pinagpapawisan sa nakita niya kay Ning Xuanwo, at habang dalawa nakatingin sa isa't isa at nagpapalabas ng mga determinasyon na lumaban, at sabi ni Ning Xuanwo na sa laban ng kamatayan 3 araw mula ngayon, kung magtagumpay ka laban sa akin, papayagan kitang makatakas. Sabi ni Lu Qingshan na ang mas marami mong hinaharapang mga hamon, mas umaapaw ang iyong determinasyon. Napasabi siya sa isip niya na paano ko mapapantayan si Ning Xuanwo ngayon. Ako'y nasa realm ng martial spirit na maraming taon na, at hindi pa ako nakakatawid. Tiyak na ako'y papatayin. Nakikita nga natin na napakagat ng kung ano si Lu Qingshan. At pagkatapos nga makikita natin si Master Lu Qingshan na ang dami nang inisip, at sinabi nito na sige papasukin mo ang taong iyon, at makikita nga natin na nilagay ng tao ang libro sa sala, at makikita nga natin na ang ate pala ito ni Luoli ang dumating at yumupo na sila, at napasabi si Lu Qingshan na isang mortal. Ba ang gumawa ba nito, at sabi ng ate ni Luoli na oo. Baka siya ay isang walang kapantay na guro sa mundo ng cultivation. At sumigaw ang Master Lu Qingshan na bilang isang pangunahing alagad ng Qingshan sect, hindi ka nakatutok sa iyong pag-unlad upang makamit ang mga pag-usbong, at ngunit niloko ng mga tagalansangan. Napakauto-uto. Ang librong ito ay walang kakaibang silbi. Walang kabuluhan. At sinabi ng ate ni Loli na guro, magpakalma po kayo. Pakitingin naman dito. Kung nagsinungaling ang alagad, handang tanggapin ang anumang parusa. At napaha na lang si Master Lu Qingshan sa sinabi ng kanyang alagad. At nang tingnan niya nga ang libro ay napangangas siya sa gulat nang nakita niya ito, at nang nakita niya na ang lahat sa libro siya ay nadala sa ibang mundo at sabi niya na Sunset Prairie. Ito ba? Hindi ako makapaniwala na nasa aking sariling isipan ako. Nitong mga nakaraang araw, halos tumakas na lamang ako mula sa pangangailangan na labanan ang Xuanwo sect. Mula nang ako'y maging sekta master, walang sino man ang nagsubok sa aking lakas ng ganitong katagal, at napasabi siya na ang maluwag ay nagiging masikip, ang masikip ay maluwag. At sabi niya ulit na finally nag-breakthrough na ako sa ibang antas. At makikita nga natin siya na iiyak na masaya na hindi niya alam kung ano ang pakiramdam na ito. At makikita nga natin ang patunay na nag-breakthrough na si Lu Qingshan dahil sa libro ni Yifeng, at si Yifeng naman may nakitingin lang siya sa nakita niya na may nag-breakthrough at napasabi siya na ang mga Hangal, sinong gago ang nag-breakthrough muli. At napasabi ang babae na kapatid ni Loli na, Guro, totoo bang nag-breakthrough ka sa kaharian ni Wu? At napasabi si Lu Qingshan ng seryoso sa pangalan ng babae na Lu Lanzu. Lu Lanzu pala ang pangalan ng na tinatawag nating kapatid ni Luoli, kaya tawagin na lang natin siya sa pangalan na Lanzu, at makikita nga natin si Lu Qingshan na fresh na parang naging binata, at sabi niya na narito na ang pagkakataon na patayin ang Xuanwu sect. At napasabi si Lanzu ng seryoso sa isip niya na kaya nitong madaling gawing isang aklat na puno ng malaking martial intent, ang pag-usbong ng taong ito ay hindi maaari. Sumunod ka sa guro at magbigay galang sa martial master na iyon. Ano ang silbi ng pagbili ng mortal na aklat ng pintura? At naiisip niya ang ating bida na noong una, ako'y nagsalita ng mayabang na masasakit na salita sa Panginoon na iyon ang hindi iniisip. Kung galit siya, tiyak na kayang-kaya niyang sirain ang pintuang bundok ng Kastilyo.
Pero si Yifeng ay nagluluto lang at sabi niya na sa wakas, maaari ko nang kainin ang karne, ang sarap ng amoy, at sabi niya na ang mga paraang pampalakas ng mortal ay hindi talaga sikat dito. Sa wakas, may dalawang mangmang na nagbili ng aklat para sa isang ginto, na isinulat ko lang ang naisip ko dahil nagawa ko lang iyon sa kadahilan na dahil ako'y nagbabatak ng ML at Call of Duty Dota noon. At napasigaw ang mga tao na hulihin ang mabangis na aso. Ninakaw nito ang ating karne. At nagsalita ang aso na hinahabol nila, sabi na hintuan mo ang paghabol sa akin. Kayo'y mga mabababang tao lamang. Ang aking pagkain ng inyong karne ay isang dakilang karangalan para sa inyo. Ako ang prinsipe ng Wolf Clan sa mundo ng mga demonyo. Ang aking kaharian ay katumbas ng martial soul. Kung hindi dahil sa pagkakatraidor ng aking kapwa-klase, at ang paghina ng aking mga espiritual na kapangyarihan, matagal ko nang nilunok ang kayong lahat. Ha! At may nakita ang prinsipeng lobo may mortal sa harap na naglakas loob na hamarang sa landas ng isang prinsipe. Bagaman mahina ang aking espiritual na kapangyarihan, madaling patayin ang isang walang depensang mortal. At inatake si Yifeng ng prinsipeng lobo at sabi nito na mamamatay ka ngayon, at may napansin si Yifeng sa kanyang likod, at makikita nga natin si Yifeng na ang lobo ay kanya lang itong sinulo na parang tuta at napasabi ang prinsipeng lobo na ang aking kapangyarihan, hindi ako makapaniwala na hindi ito gumana. At sabi ni Yifeng na kailan dumating ang hanggal na aso sa Jumping City at napamura na lamang ang prinsipeng lobo na kakaputang ina, at makikita nga natin na may nag-shockwave sa pag-atake ng prinsipeng lobo na nagsiliparan ang paligid sa kanila at nakita ni Yifeng ang kanyang mga luto na natatapon na. At natapon na nga ang kanyang mga niluto, napatingin na lamang si Yifeng sa kanyang mga pagkain na natatapon, at sabi muli ng lobo na ang aking atake ay walang epekto sa mortal na ito. Ano bang kakaibang bagay ang ginawa ng taong ito? At ang dami na nga ang iniisip ng prinsipeng lobo, natatakot ba ako? Anong biro ito? Paano ako matatakot sa isang mortal? Kahit isumbong pa ako ng 5 cultivators sa Martial Spirit Realm, hindi ko, at hindi na natapos ang sasabihin niya nang makikita nga natin si Yifeng na naging ang na dahil sa natapon ang kanyang niloloto, at sabi niya na ikaw, munting tuta ka, mukhang masarap, at napasabi ang prinsipeng lobo na posibleng gusto ba akong kainin ng mortal na ito. At sino ba ang taong ta?